ko lang itong i-share sa inyo, no? May mga haka-haka na pupunta siya ng St. John Hopkins Hospital in Baltimore. Pwede po yan. Kung by land, that's 3 hours from New York. Pero pag mag-helicopter, 30 minutes, 45 minutes, nandun na siya. At John Hopkins ay may helipad. So, posible na, kaya kami nandito ngayon, inaabangan namin, posible na aalis siya at pupunta doon dahil magpapagawa ng kanyang puwet na inayos ni Mr. Puwet, ni Mr. Tubig. Dapat wala dito si President Bangag dito sa New York. Dapat inatupag niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Kawawa naman ang mga OFW. Iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Imagine renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. What about the entourage? And then yung mga cars pa, $100 an hour. Nagwaldas na naman ng pera. Bago na Marcos na yan. Pati ibang lahi, alam nila. So, alam din nila yung about sa drugs. So, Okay, may nakita lang ako na bagong pictures, okay? Ito yung lumabas ngayon, ano? Ito, ang sinakyan niya isang Gulfstream, okay? So, private Gulfstream, so chartered Gulfstream ang sinakyan ng Bangag Marcos at Lisa Marcos, okay? So, $10,000 per hour. Hello guys, hindi mga kababayan po, welcome to my live. This is your DJ Sordo Solanap. And of course, nandito po tayo ngayon, kung saan background po natin sa likuran po dito, yun po yung exclusive po dito na hotel na kung saan ang Presidente Marcos ay nandito po kayo sa New York para po sa kanyang speaking engagement na nakatakda po dyan bukas sa United Nations. At kasama ko po dito ngayon, may mga plaka po dito, Marcos Resign, ang grupo po ng Saudi, ng Duterte supporters ng SDS, ng Maisog, at of course, ito po si Sir na patriotic pa, no? At atin po sila interview po dito para sa exclusive po natin ang Kapanayam dito lang, live dito sa New York. alright, magandang gabi. Si Jocelyn sa Sara Duterte Supporters New York at Hakbang ng Maisog USA. Kasama ko yung aking VP, Finance Manager, at saka si Pong sa Patriotic Filipinos. Nakatayo kami sa harapan ng hotel kung nandoon ang ating Pangulo na walang pakialam kung may problema sa Middle East. Nandito siya sa isa sa pinakamahal na hotel sa Manhattan. Pong. Magandang araw po sa lahat, no? Ako po si Pong Alerta, isa pong OFW na nandito sa New York. Kami po ay nandito upang ipakita sa ating Pangulo, sa ating bangag na Pangulo, na siya ay hindi karapat-dapat na maging Pangulo pa ng Pilipinas. Ang dami ng problema sa Middle East, sa ating mga kababayan na OFW, ang aming simpatiya ay nasa inyo. Ang aming pagdasal ay nasa inyo. Ngunit pinabayaan na kayo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Anong ginawa niya ngayon dito? Nandito nagwaldas dito sa New York City. Magkano ito? Per night dito is 1,500 yung ano lang yan, minimum. So kung naka-suite, in dollars. So in minimum. Tingnan mo yung mga sasakyan na dyan nakatambay. That is $100 per hour. Standby yan, ha? Standby, $100 per hour. Ilan nakita ko? 4, 5. So they are spending $500. Walang ginagawa dito. May mga driver dito, wala naman silang alam kung ano yan. At kanina po, nandito ako kanina, nag-live din ako sa Patriotic Filipinos. Nakita ko si Secretary or si Ambassador, UN Ambassador Manalo. So nandito siya kanina. Nako po, mga kababayan, may report ako sa inyo. Hindi na po suburban ng kotse niya. Mercedes-Benz na po. Okay? Wow. So, ganon po kasaklap ang gobyerno natin. Naka-Mercedes-Benz na. Okay? Nag-upgrade na. Ngunit tayong mga OFW, naghihingalo doon sa bansang sa Middle East. Okay po? So, ganyan po ang pangyayari sa gobyerno natin. Tigilan na natin sana itong mga kagalukuhan na to. Gumising kayo. Manawagan ako sa AFP. Manawagan ako sa PNP. Gumising kayo, mga talawan kayo, wala kayong bayag. Maraming salamat po. So kanina marami kami, kasama namin yung worst enemy namin few years ago, naging kaibigan na namin kasi ano na sila pareho kami na anti-Marcos. So
So, ang sa amin lang, yung promise ng DFA ba yun? At saka OWA na $200 per OFW. Ang ending naging 20. Yun ang sinabi ni Ma'am Eloy. Ma'am Eloy, shout out sa inyo dyan sa Dubai. So marami kaming, alright. So sa likod namin, meron ding mga anti-Marcos doon. So parang wala siyang peace of mind ngayon dito eh. Kasi talagang ang daming nagagalit. Gusto ko lang itong i-share sa inyo, no? May mga haka-haka na pupunta siya ng St. John Hopkins Hospital in Baltimore. Pwede po yan. Kung by land, that's 3 hours from New York. Pero pag mag-helicopter, 30 minutes, 45 minutes, nandun na siya. Ang John Hopkins ay may helipad. So, posible na, kaya kami nandito ngayon, inaabangan namin, posible na aalis siya at pupunta doon dahil magpapagawa ng kanyang puwet na inayos ni Mr. Puwet, ni Mr. Tubig. So, mga kababayan, nandito po kami. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi natin makikita kung anong mga... Kasi usually, ang New York ay tinatawag na the city that never sleeps. So, ito ngayon, nandito ngayon ha. So, makikita dito ngayon, marami itong mga kababalagan na mangyayari dito. At alam naman natin na kahit saan may cane. Maraming cane sa New York. Okay? So, first class cane nandito sa New York. Walang fentanyl na kasama. So, yan ang siguro pinuntahan ng bangag na Marcos Jr. dito sa Amerika. So, we've heard that he's going to have a speaking engagement tomorrow sa United Nations about women. It's so funny. Of all people, si Marcos Jr. mag broadcast about women's empowerment. So, ang sa amin lang, Sir, Pangulo, unahin mo muna yung problema sa Pilipinas. Okay? O yung sa OFW. Dapat wala dito si President Bangag dito sa New York. Dapat inatupag niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Kawawa naman ang mga OFW. Iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Imagine renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. What about the entourage? And then yung mga cars pa, $100 an hour. Nagwaldas na naman ang pera. Pero, magkano yung $20 na ibigay sa OFW? That is really not fair. Dapat mag-resign na talaga si Bangag. Mag-resign na talaga siya. Idagdag ko lang, no? Ang presidente, pag pumupunta sa ibang bansa, nagcha-charter yan ng plane. Okay? Ang charter ng plane to New York, pinakababa na yon $10,000 per hour. Okay? So that is 15 hours. So that is $150,000. Papunta pa lang. Pabalik, that is 300,000. So gagastos siya ng 1 million para pupunta lang sa UN. Anong gagawin niya sa UN? Para kausapin niyo tungkol sa kababaihan? Naku po, hindi nga niya maawat yung asawa niya. Hindi nga niya maawat yung pinsan niya na si Mr. Martin Luther. Kaya ito pa kaya ang UN? Naku po, maniwala kayo sa hindi. Hindi po maniniwala sa inyo, Mr. Bangag Marcos, ang UN. Kasi alam na alam nila kung anong ginawa mo nung pumunta ka sa LA na nagpatira ka kay Mr. Tobig. Okay? Klaro yan po. At kung gusto mo, kasuhan mo si Maharlika, si Dean Chase, lahat kasuhan mo. Pati yung 18 Marines kasuhan nyo para lalabas yung lahat ng katotohanan sa mga mali-malitang pera na nanakaw nyo sa kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya ka, Mr. Marcos. Mahiya ka, Lisa Marcos. Mahiya ka sa bayan. Okay? Ganyan po ang ating sitwasyon sa bansa ngayon. Galit na galit kaming mga OFW. Tandaan mo yan, Miss Risa Hontiveros, hindi ka mananalo dahil kasabuat ka sa gago na Marcos na yan. Hindi ka mananalo. At alam namin kung sino mananalo. Hindi kami mga ngampanya ngayon. Pero darating ang panahon, babawi po kami sa 2028. Talagang inidoro yan lahat.
ng mga gago na yan, na magnanakaw na yan. Idagdag ko lang kanina, na doon kami sa United Nations, there are professors from NYU looking for the protesters nagrarally against kay Marcos. So, Mr. Marcos, this is what they said. We've heard about your president. He is so corrupt. So, pati ibang lahi, alam na alam nila. So, alam din nila yung about sa drugs. So, alam mo, para kaming kandila na ano kami, ano na yan? Gulfstream na sinakyan. Ay, Gulfstream. So, yung panahon ni Tatay Digong, we are so proud to be a Filipino. But, kabaliktaran po ngayon. Pasensya na. This is from our heart. Hindi kami proud na Pilipino kami dito sa New York at saka sa Amerika. So, isa pa, pwedeng Tatay Digong, for the past 6 years na naging presidente ka, gusto namin talaga makita ka namin dito. Pero naintindihan namin na gusto mong magtipid. Nagtitipid ka para sa amin. Pero kabaliktaran po itong nangyari sa panahon ni Marcos Jr. Alright? And then, shout out pala sa aming Pangulo, Attorney Valera. Nagpapasalamat kami. Meron kang prayer. So, ipopost na lang namin mamaya yung prayer mo sa page. At salamat sa kay Pong, kay DJ. Okay, may nakita lang ako na bagong pictures, okay? Ito yung lumabas ngayon, ano? Ito, ang sinakyan niya isang Gulfstream, okay? So, private Gulfstream, so chartered Gulfstream ang sinakyan ng Bangag Marcos at Lisa Marcos, okay? So, $10,000 per hour. So, yan ka, ngunit walang eroplano para sa OFW sa Middle East, okay? So, sila, may eroplano sila. Ganyan kasaklap ang gago at isang bangag na Marcos Jr. Okay. Maraming salamat. So, si Pong at saka si JJ Sordo always be naka-alert sa pangyayari. Sorry po. Kasi talagang wala kami mga tulog. Actually, last night pa kami nagmumonitor sa kanya. So, he landed in Newark International Airport. So, hindi siya nakadiretso dito sa New York kasi ang dami namin kanina. Anong tawag nun? Yung kanina? Anak Bayan USA. Bayan USA, maraming salamat sa inyo na they welcome us to be part of their group. At isa pa, meron kaming mga kasamang admin na talagang after work pupunta dito kung hindi siya mag-change ng hotel. Okay? Yun lang. So, maraming salamat. Oh, mag-bye-bye ka. Bye-bye. Maraming salamat, DJ, sa pagkakataon ito at may express followers ni DJ. Yeah. Maraming salamat. ma-express namin yung aming saloobin na kahit papano we are here, lumalaban po para sa sambayan ng Pilipino. Hindi po kami binayaran, wala po kaming sahod dito. Personal namin na gastos. Galing ako sa trabaho, nag-overtime. Galing sa trabaho at pumunta kami dito para ibalita sa inyo kung ano ang pagwawaldas at paldong-paldo na si Marcos Jr.